Sabi mo, natutuwa ako na nandito ka ngayon. Bigyan mo naman magandang ngiti. Grabe naman. Parang galit pa din yung tuwa mo, ha? And lalo na ho ako, no? I'm happy to be here. Maraming salamat sa inyong pagdalo. And meron tayong, kahit na merong pagbabago sa oras natin, no? Dahil nga merong schedule na gawain din dito na at 12 noon. So, kailangan ho mag-cooperate kayo sa akin para mabilis yung pag-preach ko ngayong umaga. Na dapat mabilis kayo magsabi ng amen. Amen? Amen. Para matapos agad ako. Amen pa? Amen. Ayan. So, hindi ko kasalanan ha, kung humaba yung preaching ko. Kasi ang tagal nyo mag-amen. Amen? Amen. Alright. Now, this is our last week of the month of March. Grabe, ang bilis, ano? Tapos na yung first quarter. Tapos na, mahal na araw. Araw na mahal na naman. Kasi yung mga gastos na mabayari. Yung mga baon ng mga bata, mahal. But anyways, we are in the concluding part sa series natin. It's entitled Taking a Leap. Everybody say, taking a leap. Paglundag, pagtalon, paghakbang. Yun ang mga synonymous na salita sa taking a leap. Na bakit kailangan nating humakbang? Kasi hindi tayo dinisign ng Lord para manatili lamang. No, na God did not design us to get stuck. No, para lang ano ba yung ano? Ibig sabihin to have a plateau, no, na yung buhay natin. Kasi ang design ng Lord sa atin, umabante talaga, umasenso talaga. Sabi mo nga tabi mo, yan ang design ng buhay ng Lord sa iyo. Kaya lang, gusto nating sagutin, di ba, na wedding nga. Kasi hindi naman namin ramdam, ano? So, kaya nga, itong topic na to kasi, it will remind us all lagi na anumang mangyayari sa buhay at nangyayari sa buhay natin, no, huwag nating hayaan na matutuldukan yung buhay natin. Dahil sa pandemya, dahil sa suliranin, sa problema, dahil sa mga di magandang mga bagay na nangyari sa buhay natin, keso hindi pabor ang panahon sa atin, huwag mong hayaan na tutuldukan. Pagkat ang Diyos ay dinisenyo tayo na hindi para di manatili lamang. No, na pondo ka lang, stay put ka lang. No. He designed us to move forward. Umabante. No, kahit sabihin pa natin, pastor, ang hirap humakbang eh. Parang usad pagong yung asenso ng buhay. At least umusad ka. Tama ba? No, kahit pagong man lang siguro, okay na din yun. At least you were not the same person that you used to be. Merong pagbabago kahit papano. Pakunti-kunti man yan, pagbabago pa rin yan. And bawat hakbang, keso malaki o maliit na hakbang, basta paabante lang, meron kang magandang mararating sa buhay. Amen po ba? And yan ang dinisenyo ng Lord sa buhay natin. Kaya, when we talk about taking a leap, it's about strengthening our faith. And tamang-tama naman dahil yung ending natin sa series natin, check po din na linggo ng palaspas. Linggo sa atin, ano ba yan? Pagkabuhay. Ito nga, ang sa atin, itong mga balloons, na ito yung linggo ng pagkabuhay. Na, dahil kung hindi nabuhay si Jesus, lahat ng paniniwala natin ay walang saysay. Walang silbi. Useless. Kasi sa daming-daming mga tao na nagdeklara na sila ang tunay na Diyos, malalaman mo talaga pag namatay. Di ba? Si Buddha namatay. Tama? Si Muhammad namatay. Si Jesus namatay. Pero si Jesus lang ang nagsabing siya ang Diyos, ang muling nabuhay. Amen ba? Meron naman dun sa amin sa Davao. Pero mamamatay pa din yun. Tsaka na natin tingnan, ha? Huwag naman kayo judgmental. Makikita naman talaga yan eh. Diyan mapapatunayan. So, tingnan natin, pag namatay, kung nabuhay muli, talagang totoo.
Kasi ang dami ng mga nauna eh. Dami na mga nauna. Pero si Jesus lamang ang muling nabuhay. Amen? Kaya ngayong linggo, we'll be talking about the Resurrection Sunday. No, but prior to that, yung key text natin, it's found in Matthew chapter 14. Sige na. No, Matthew 14:30 to 33. I'll be reading this morning sa Amplified version. Sabi rito, but when he perceived and left the strong wind and felt the strong wind, he was frightened. And as he began to sink, he cried out, Lord, save me from death. Instantly, Jesus reached out his hand and caught and held him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" Next, verse 32. Sabi dito, and when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat knelt and worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." May God add blessing upon the reading of His Word this morning. Commercial muna. Naalala ko lang kasi. Ayan. Para makakasunod kayo. Ayun. Now, ito yung teksto natin na pinag-uusapan natin the entire month sa series natin, Taking a Leap. Na ito yung storya ni Pedro kung saan after Jesus was ministering, nung naglingkod si Jesus, he was serving those people, healing them, preaching to them, and nung natapos na lahat, sabi niya sa mga disciple niya, mauna kayo sa bangka at susunod ako. Dito muna ako, papaiwan muna ako, and I'll be praying. So nag-pray muna si Jesus. Kaya lang nangyari, because all of the disciples were tired, pagod silang lahat, and they went into the boat, hindi nila namalayan, hindi pala masyado, dahil nga sa malakas na hampas ng waves, ng alon at saka ng hangin, di nila namalayan, mababaw lang pala yung hindi pala nakatali yung bangka na matibay, and ibig sabihin, it was drifted away. No, kaya medyo considerable distance din. And medyo gabi na rin. And it was dark when Jesus came, wala na yung bangka, but Jesus started to walk on water towards them. And when they saw Him, kasi nga pagod sila, madilim pa, tapos ang lakas ng hangin, yung dampi ng hangin, yung alon, and when they saw a white person walking on water, sabi nila, multo. Sabi ni Jesus, kayo, ako lang ito. Jesus said, it is I. When Peter realized, hindi man niya maaninag sa kanyang mata, pero when Jesus started to speak, he know His voice. Kasi sabi naman ng Lord, di ba? The sheep knows the shepherd's voice. When Peter realized it was Jesus, he said, Lord, if it is really you, tell me to come. Kaya sabi ni Jesus, come to Papa. Na he said, come. Walang Papa. Ako lang sabi. Na he said, come. When he said, come, Peter started to walk on water. Hindi pa pala nag-walk. He take out of the boat and step out of the boat and start to walk on water. Now, yung walking on water, resulta na lang yun. Pero yung taking a leap, yan yung unang hakbang. Hahakbangan mo talaga eh. Sino naniniwala merong magandang plano ang Diyos sa buhay mo? Yes. Amen? Kahit medyo hindi maganda ang nangyayari sa bawat buhay natin, meron pa rin magandang plano ang Diyos sa bawat buhay natin. Amen ba? Kaya lang, kailangan hakbangan mo. Tama ba? Kaso, ang daming mga tao, hindi nga sila kontento, they are not satisfied, ayaw nila yung nangyayari sa buhay nila, pero ayaw pa rin nilang umayaw. Ayaw pa rin nilang umalis sa sitwasyong yun. Kasi nga, they don't have enough faith to take a leap. Kaya this morning, magtapos man itong series natin, I hope and I pray na ang bawat paniniwala ng bawat isa ay mas lalong magtibay. So that we will able to take a leap of faith. Pagka, halimbawa, may mga challenges sa buhay natin, no, hindi ka magsasabi na, parang ito na ang katapusan ng mundo ko. No, hindi. Habang may buhay, may pag-asa. So, huwag tayo mawala ng pag-asa. That is why we have to strengthen our faith. When Peter took a leap of faith, he started to
walk on water. Yung walking on water, yun po yung miracle. Kasi yung miracle, byproduct lang po nung faith natin, yung paniniwala natin. Kaya wala na tayong natatamasa, nakikita o nararanasan ng mga milagro kasi tumigil na tayong lahat sa paniniwala. But when our faith grows stronger, we would definitely see miracles happening every single day. Kasi kailangan ng maniwala. Kasi yung faith is the breeding ground of miracles. Kaya, we have to strengthen our faith. Dalawang bagay lang daw ang two things that people will die for. Handang mamatay. Una, sa ngalan ng pag-ibig. Tama ba? Marami bang namatay dahil sa pag-ibig na yan? Oo, handa ang tao mamatay. Maging sino ka man na sa ngalan ng pag-ibig. At saka pangalawa, sa paniniwala. In love and faith. Handang mamatay. Kaya nga yung iba, di ba? Nakikita natin sa mga pelikula, yung mga terorista, nagpapakamatay para sa kanila, pagkabanal iyon. Because that's what they're believing. Naintindihan ba natin? Amen. Yun ang mga rason. Kaya dapat hindi na masyado natin kailangan turuan ng pagmamahal. Kasi magaling ka na. Yung katabi mo, master na yan. PhD na yan. Kaya lang, nawawalan tayo ng paniniwala natin. Kaya tuloy, we easily sway. Madali tayong madistract, matangay sa mga hindi magandang paniniwala. Bakit? Kasi nga, hindi matibay yung ating paniniwala. This morning, as we continue and end our series ng Taking a Leap, yan ang gusto nating pagtibayin ngayon. We have to strengthen our faith. Faith is so important. Now, dahil nga i-connecta ko ito sa ating tawag nito, event ngayon sa Linggo ng Pagkabuhay ng the Resurrection Sunday. Now, understand, Taking a Leap series is all about putting our faith in Jesus. Wala akong ibang When Peter said, Lord, if it is you, tell me to come. Kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako dyan. When Jesus said, halika, come over here. He said, come. Peter did not actually walk on water, but he walked on the word of Jesus. Nilakaran niya, hindi yung tubig Sabi ko nga, di ba, milagro, resulta na lang yung paglakad sa ibabaw ng tubig. Pero nilakaran niya yung sinabi ni Jesus. Nakita niyo? So, he walked on what the Word of God says. Kaya importante sa bawat buhay natin, kailangan talaga meron tayong salita ng Diyos na panghahawakan natin. Ano mang mangyari sa mundo, kahit walang love life, basta meron lang salita ni Lord, everything will be alright. Takas na amin lang mirami. Amen! Kasi the Bible says, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Gumuho man ang mundo, pero ang salita ng Diyos hindi magbabago. Amen? Kaya kailangan talaga panghawakan yung salita That is why by God's grace, kami rin, naghihirap, nag-aaral din kami, ginagalingan din namin by God's grace and God's help na maituro yung salita ng Diyos, hindi lang basahin, na parang nagre-report lang tayo sa ating school, di ba? Na pag nag-report tayo, reporting, lahat ng i-report mo, sinulat mo sa Manila paper, tapos binasa mo lang, lahat ng, hindi ka nag-report, nagbasa ka lang, But we have to understand, dapat makuha natin yung salita. Marami akong sasabihin, maraming scripture papakita rito, pero dapat pakinggan natin yung salita ng Lord. You just need one word from the Lord. Amen. Peter got only one word. In that situation, one word lang. Anong word ang nakuha niya? Come. Yun lang Hindi mo naman kailangan ng buong sentence o kaya buong essay, paragraph. Hindi naman gano'n. One word lang. Kaya sa umagang ito, sana mag-desire ka, Lord, bigyan mo ako isang salita ng Panginoon na babaunin ko. Chicken Joy. Hindi yung Chicken Joy. Nasa McDo tayo. Di ba? Isang salita lang, magbabago yung sitwasyon natin. Magbabago ang takbo ng bawat buhay natin. Amen? Ganun ho kapag makapangyarihan ang salita ng Diyos. So we put our faith
in Jesus. And in His name, in His word, in His life, and death and resurrection. Kaya importante po yung paniniwala natin, nilagay natin kay Jesus. Hindi lang kay Jesus, kundi sa Kanyang salita, sa Kanyang pangalan, pati sa Kanyang gawa. Amen ba? Sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay. Kaya sabi ko, importante itong araw na ito ngayon. Now, the God that we serve is alive and able to do greater things in our lives. Amen? No, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. At nakakagawa ng malalaki at magagandang mga bagay sa bawat buhay natin. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Now, our faith becomes useless if Jesus only died and did not rise to life again. Kaya sabi ko kanina, walang saysay yung paglilingkod natin kang Lord kung si Jesus hindi muling nabuhay. Pero dahil buhay si Jesus, hallelujah. Amen? Yung paniniwala natin, hindi useless. Amen. Now, in 1 Corinthians chapter 15, verse 14 to 20, sabi dito, and if Christ has not risen, then our preaching is in vain. It amounts to nothing, and your faith is devoid of truth and is, fruitless, without effect, empty, imaginary, and unfounded. Kaya nga kung hindi muling nabuhay si Jesus, lahat, nothing. Sa, sa taga-Bohol, jamo. Jamo. No, he said in verse 15, we are even discovered to be misrepresenting God, for we testified of Him that He raised Christ, whom He did not raise, in case it is true that the dead are not raised. Kung hindi totoo, so lahat ng mga tinuturo, sabi ni Pablo, ni Apostol Pablo, sabi niya, lahat itong pinagtuturo namin, walang isa-isa ito. At ano pa nga sabi niya, kami pa naging huwad kami dahil sa tinuturo namin kung talagang hindi muling nabuhay si Jesus. Next, verse 16. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, your faith is more delusion, futile, fruitless, and you are still in your sins, under the control and penalty of sin. And further, those who have died in spiritual fellowship and union with Christ have perished, are lost. Next, verse 19. If we who are abiding, yung naniniwala kay Kristo, have hope only in this life, and that is all, then we are of all people most miserable and to be pitied. But the fact is that, Christ has been raised from the dead, and He became the first fruits of those who have fallen asleep in death. Ibig sabihin, yun nga, sabi ni Pablo, lahat ng ito, walang saysay. At saka, yung mga tinuturo namin, naging huwad kami na mga lingkod ng Diyos. Pero sabi niya, hindi ganun yung case kaming mga naniniwala din, ganun din. Walang nangyari sa buhay namin, walang pagkabago. Kontrolado pa rin kami sa mga kasalanan. Pero sabi niya, pero hindi. Buhay si Jesus. Amen? Jesus is alive. Ligligin mo ang katabi mo, sabihin mo, buhay si Jesus. Now, bakit tayo excited pag buhay si Jesus? Ano ngayon? Ano ngayon pag buhay si Jesus? Na dapat maunawahan natin. Kasi in His resurrection, there are 3 important things nitong umaga na gusto kong ibahagi sa ating lahat. Kaya, gusto kong maintindihan nyo, tatahiin natin. We need to take a leap of faith to strengthen our faith, and our faith is in Jesus Christ. Nakasunod ba kayo lahat? Yeah. Walang pagkain na hindi nakasunod. Our faith is in Jesus Christ, His Word, His life, His death, and His resurrection. So, importante sa atin yun. No? So,
Dahil yung paniniwala natin kay Kristo, si Kristo namatay dahil sa mga kasalanan natin. Sabi mo katabi mo, kasalanan mo pala. Kasalanan. At talaga kasalanan natin. Kasi namatay siya dahil sa kasalanan natin eh. Eh, kasalanan nga natin. Pero, muli siyang nabuhay para din sa atin. Tama ba? Kaya lahat ng mga naniniwala sa Kanya, talagang nagbabago yung buhay. Kasi ang namatay, yung buhay ng kasalanan. Kasalanang buhay. The sinful life. Yun ang namatay. Kailangan talaga patayin yun eh. No? Kaya sabihin mo nga tabi mo, sana mamatay ka na. Eh, hindi literal. Ako din yung pagiging ito naman, kinakabahan. Gusto mo, grabe naman. Eh, talaga naman mamamatay naman tayo lahat eh. Pero yung pagiging makasalanan natin, dapat talagang mamatay. Dahil yun nga ang ginawa ni Jesus eh. Inako niya lahat nating kasalanan. Tama ba? At siya'y namatay. Tama ba? Sa krus. Pero yun ang dahilan. Yun ang pinaka-importanting ingredient para mabuo yung pinaka specialty ng Lord. Kailangang mamatay ang kasalanan para magkaroon ng muling pagkabuhay. Ay yung pagkabuhay naman, anong klaseng buhay yun? Pagkabanal. Amen? Kasi hindi tayo mamumuhay na banal kung buhay pa tayo sa makasalanan. Tama ba? Nakasunod ba? Ay, may burger pa may. Now, in other words, in the resurrection of Jesus Christ, there are three important things. Handa na ba kayo? Amen. Kamay sa ilalim ng baba. Number one, in Christ's resurrection, there is power. Everybody say, power! Power! Hindi ito yung power na power. Tapos mo yan, pahingin ng power sa akin. Iba naman power yun. No, but in the resurrection of Jesus, there is power. Merong kapangyarihan. Dapat maunawaan natin, ito yung faith. Kaya we need to take a leap of faith. Humakbang tayo, anuman ang sitwasyon, anumang nangyari sa bawat buhay natin, huwag tayong papipigil. We have to move forward. Bakit? Because our faith in Jesus is important and there is power. Naintindihan natin? Amen. Now, Ephesians chapter 1 verse 19 and 20. Sabi rito, okay, lahat ng mga lalaki, magbasa sa 19 and 20, mga babae. Sige. 1, 2, 3, go. Lalaki. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe in Him. This is the same mighty power, babae, that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Naintindihan nyo? Siyempre hindi, di ba? Kaya nga i-explain ko eh. Kung naintindihan nyo, hindi kayo na. Hindi, ito hinay-highlight ko para mas maunawaan natin. No, there is power in the resurrection of Jesus Christ. There is power. Sa kanyang muling pagkabuhay, merong kapangyarihan. Na anong klaseng kapangyarihan to? Sabi nito, the incredible greatness of God's power. Saan? Para saan? For us. Sino rito naniniwala kay Lord? Amen. Kaya importante nga yung paniniwala eh. Naintindihan nyo na? Sana. Sana nga. Kaya yung paniniwala, importante dahil yung paniniwala natin kay Jesus, na si Jesus namatay dahil sa kasalanan natin at muling nabuhay, and that power, there is power. Merong kapangyarihan yun. Na hindi lang kay Jesus yun, it is working for us. Sabi mo katabi mo, may kapangyarihan ka pala. Amen. Na, hindi na yung kilikili power. Na the resurrection power. Kaya yung lahat ng mga naniniwala kay Jesus, talagang magkakaroon ng pagbabagong buhay. Amen. Nakita nyo? Hindi yung simbahan na nagbabago, hindi yung CLC, hindi gobyerno, hindi yung nanay mo, tatay mo, kundi yung kapangyarihan ni Kristo Jesus sa kanyang muling pagkabuhay.
Naintindihan niyo? Yun ang kapangyarihan. Kaya makikita mo, pagka tinamaan ng kapangyarihan ng Lord yung isang tao dahil naniniwala sa kanyang Jesus, kahit gaano ka makasalanan yan, nagbabago at nagbabago yung buhay niya. Sa Cebu, meron tayong leader doon na kinasal ko last month. February. Last month. 20 years na sila live-in. 3 beses na siya nag-attend magpakasal. Pero hindi na tuloy-tuloy. Malaki na yung graduate na nga yung anak nila eh. Kasi every time na ikakasal siya, merong warrant of arrest na lumalabas sa kanya. Eh syempre nagpapayal siya, di ba? Eh nahuhuli siya lagi. 3 beses, labas-pasok siya. Kaya, nung nasa loob siya, wala siyang choice eh. Kasi meron naman na pe-preach doon eh. Syempre, wala naman sa ibang mapupuntahan, di ba? Pero sabi ko, buti na lang, anak, nakinig ka doon. Sabi niya, Dad, kasi wala kaming choice eh. Tapos pagka pupunta kami doon, merong ice candy, merong tinapay. Pag hindi kami pupunta doon, yung mayor namin, Google Pay kami, sisikmuraan kami. Kaya pupunta na kayo, at least merong ice candy, merong tinapay. Pero yung pumunta siya, hindi dahil kay Kristo, hindi dahil sa salita ng Diyos, hindi dahil sa preaching, sa ice candy at tinapay. Sabi mo nga, tabi mo nga, parang familiar ata yun. Parang familiar na. Kaya lang, McDo lang. Pero sa kakapunta niya, yung salita ng Diyos dahil nga may kapangyarihan. Amen. Sabi mo nga tayo, buti na lang, andito kami. Buti na lang, andito kami. Kasi yung pagbabago kasi, hindi relihiyon eh. Hindi gobyerno, hindi tayo. Nakailang January na New Year's resolution natin, di ba? Lagi naman yun. Nagbabago ba? Yung taon. Yung taon lang nagbabago. Yung tao, ganun pa rin. Kasi nga wala tayong kapangyarihan. Pero pag naniwala tayo kay Jesus, si Jesus ay merong kapangyarihan. Amen. Na nagbabago ng buhay. Kaya kahit ano pa man ang sitwasyon natin, ang dami na niyang pinatay, si Felix, dami niyang pinatay. Pinataka siya ng papa niya, papuntang Malaysia. Nakasaksak na naman siya ulit doon. Sabi niya, hindi ka maintindihan, tatapang nila kala nila, porket Pilipino tayo, porket, diswara siya sa doon. Siya yung mga agent, talagang sinaksak ko nga. Bumalik doon sa Pilipinas. Then, dating gawin ulit. Pero dahil nga dun sa ice candy at tinapay, yun lang, sapat na eh. But when the word of the Lord came upon him, hanggang hinahanap-hanap niya. Kaya habang nasa loob, nung nasa labas na siya, nakakita siya sa Facebook. Follower pala yung wife niya, sinend sa kanya. Nakita niya, nagpipreach si Mrs. Sabi niya, ang tapang ng babae ito. Pero habang nakikinig siya, nararamdaman niya, sabi niya, kakaintindi ako. Nakaka-relate siya. Kasi yun ang kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa bawat buhay natin. Amen. Amen. Sino rito gusto ng kapangyarihan ng Diyos? Amen. Palakpakan natin sila. Sabi, for those who believe in Him. Sabi mo nga, tabi mo, maniwala ka na. Maniwala ka na. Kasi yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus, magkakaroon yun ng impact and effect doon sa mga naniniwala. Amen. Amen. And He said, this is the same mighty power that raised Christ from the dead. Yung kapangyarihan, God's power na yan, na eto din yung nagbuhay sa patay na katawan ni Jesus. This is the same power. Ibig sabihin, working yan sa bawat buhay natin. The resurrection power of Christ is working in us. Gumagalaw, gumagawa, may impact, may effect. Kaya kung ano man ang mga namatay sa'yo, namatay yung pitaka mo, kumatos, yung love life mo, namatay, hallelujah. At yung mga dreams mo sa buhay, mga goals mo namatay, negosyo, trabaho, promotion, anumang mga namatay sa iyo,
my prayer declaration today that God is going to bring resurrection in Jesus' name. Ako, palakpakan natin siya. Now, ano ngayon yung impact sa atin when we understand that there is power in the resurrection? Anong klaseng kapangyarihan ito? No? Power to overcome sin, power to live victorious life, power to say no to sin and yes to God, power to do the will of God in our lives. Kaya yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus, pag gumalaw, kumilos sa bawat buhay natin, nakaka-say no tayo. Dati kasi wala tayong choice kasi captive tayo. We are held captive, sunod-sunuran tayo sa lahat ng utos ng kasalanan. Yes tayo. Ayaw man natin pero parang ganun sunod-sunuran nga Pero when the resurrection power of Christ comes upon us, we can say no. We have the power to say no to sin. Amen? Amen. Kasi, and yung power na yun, to overcome sin, kahit anong tentasyon sa'yo, kahit anong temptation ilalagay sa'yo, you will able to say no. Ay yung iba kasi, Pastor, anong magagawa ko? Palay lang lumapit sa manok. Di ba? Kaya wala silang magagawa. Bakit? Kasi nga, weak. Walang kapangyarihan kasi. Tama ba? Mahina. Mahinang klaseng nilalang. Di ba? Palay lumapit sa manok. Hindi normal yun. Demon possessed malamang yung palay na yun. Saan nga nakita palay? Di ba? Pupunta sa manok. Wala naman ganun Demon possessed yun. Pastor, anong magagawa ko? Dapat tumakbo ka na, no? Takbo, no? Di ba yung manok, dapat tumakbo na. Kumaripas na, bakit? Demon possessed yung palay tinuka mo pa Sabi, takbo, pero ikaw, tuka. Kaya tuloy, pati ikaw, demon possessed na rin. Kaya anong sabihin ng demonyo sa iyo, wala kang magagawa. Walang weak Pero ngayon, dahil sa muling pagkabuhay, hallelujah, you have the power to overcome sin, temptation, any traps of the devil. Amen? Kaya mamumuhay tayo na victorious. Amen? Sabi mo, you are victorious. You are victorious. Kasi kung walang kapangyarihan sa muling pagkabuhay, hindi ka victorious, biktima ka. Lagi ka pa, kaya dami pa biktima, no? Kasi yung gobyerno, kasi yung kapitbahay, kasi lahat na lang may kasalanan, pwera siya. Pabiktim nga Hindi naman dapat ganun kasi nga walang kapangyarihan, pero pagka yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay kay Jesus, gumalaw, kumilos sa bawat buhay natin, we will never become victim, but we will become victors in the Lord. Amen? Romans chapter 8, verse 11. Sabi rito, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Sabi mo, katabi mo, andyan pala sa iyo. Andyan pala sa iyo Naintindihan niyo na? Kaya anong magagawa ko? Meron kang magagawa. Kasi nga, yung muling pagkabuhay ni Jesus, andyan sa iyo. Gumagalaw, pumikilos, gumagawa. Sabi rito, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will, give life to your mortal bodies by the same Spirit living. Sabi mo katabi mo, naintindihan mo? Hindi naman, madaling English lang naman to Kahit elementary, naiintindihan yan Kaya lang yung iba talaga, ayaw intindihin. There is that power. Kaya nga dapat natutuwa tayo dahil nga sa muling pagkabuhay ni Jesus, yung paniniwala natin, lalo nating hakbangan, lalo nating lakaran dahil hindi mali, hindi useless yung paniniwala natin kay Kristo. Merong kapangyarihan sa muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Amen? And it is working in us. It is working in us. Palakpakan nga natin si Lord. Pangalawa, hindi lang in Christ, in the resurrection of Jesus Christ, hindi lang mayroong kapangyarihan. There is also, pangalawa, purpose. Amen? May purpose Bakit binigyan ka ng kapangyarihan? Para, Pastor, mga away ako ng mga Martes, ng mga Marisol.
Hindi. Hindi dahil ikaw yung puro tulo ng mga kalukuhan. Hindi. Hindi gagamit. May purpose yun. Sabi mo katabi mo, may purpose ka pa. May purpose ka ba? Luke chapter 24, verse 38 to 40. Yung Luke chapter 24, yan po yung buong chapter ng storya ng muling pagkabuhay ni Jesus. But in verse 38 and 40, merong magandang nangyari dyan. Sabi rito, why are you frightened? Parang kanina, di ba? Habang naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, palapit sa mga disciples niya, takot din sila, natakot din sila. They were so afraid. Kaya sabi niya kanina, binasa sa Matthew, di ba? Why did you doubt me? Kasi pagkatakot ang isang tao, automatic talaga yun, nagdududa agad yun. Bakit siya nagdududa? Kasi takot siya. Yung mga asawa, bakit nagdududa? Kasi takot siya na meron kang iba. Takot siya mapalitan. Takot siya, baka merong iba nga. Baka mag-remit ka na sa iba. Takot eh. Pagka-takot ka, automatic nagdududa. Kino-question mo lahat ng bagay. Pagka-takot ka. Kaya nga sila, pati si Jesus, dahil they were afraid, sabi niya, multo! It's a ghost! They start to question. Yung galaw ng Lord, kino-question niya. Baka sa demonyo yan. Sabi ni Lord, okay naman. Demonyo agad. Ako nga ito, di ba? Kasi takot eh. Ang tanong ngayon, takot ka ba? Ano bang kinatatakutan mo? Takot kang mamatay? Takot kang maiwan? Takot kang maligo? Takot sa buhay, ah. Kaya nagdududa ka eh. Lahat na lang pinagdududahan mo. Dahil sa takot. Kaya sabi rito, why are you frightened? He asked, why are your hearts filled with doubt? Sabi sa inyo, di ba? Automatic yan eh. Pagka natatakot ka, automatic magdududa ka. O questionin mo. Takot ka sa commitment. Kaya, kino-question mo ngayon yung mga ginagawa. Ito ba, pang forever na ba yan? No, question mo eh. Kasi, ang totoo, takot ka sa commitment. Nakita niyo ba? Naintindihan niyo? Takot kang sa maraming bagay. Lalo pa, pagka naniwala kayo, takot kayo na, ay hindi, baka, naku, tayo pumunta dyan, baka ano yun? Baka ano yun? Tama, huwag tayo pumunta kasi takot, baka ano yun? Nagdududa na. Nakita niyo? Buti, sabi mo katabi, buti na lang, tapang mo ah. Ayan, dito ka ngayon eh. Inapakan mo eh. Kasi yung mga taong matapang, mayroong mararating yan. Eh, hindi naman ibig sabihin na hindi ka minsan halimbawa, nung pumunta kami rito sa Manila, takot ako eh. Takot kami. Ibisaya kami, di ba? Takot kami. Sa Tagalog pa lang, wala pang demonyo yan. Sa pananalita pa lang yan. Pero tinapangan lang namin. Kaya nyo, hindi naman halata, di ba? Hallelujah! Wala. Nagpa-practice kasi eh. Takot, nanginginig pa. Oo, pero umaabanti pa rin. Takot. Pero abanti, huwag pa atras. Basta lagi pasulong. Amen? Amen. Kasi yung mga laging pasulong, may mararating yun eh. Amen. Alam mo ba, na yung energy, yung hakbang mo, yung effort mo, na humakbang pasulong, at saka hakbang paurong, pareho lang. Yung effort mo, pareho lang naman eh. Takot ako, umatras ka. Pero kung takot ka, umabante ka, pareho lang naman. Kaya lang, ang diferensya, yung pwesto mo, yung kinatatayuan mo. Kasi bawat hakbang pasulong, it brings you closer to where God wants you to be. Amen. Amen? Pero bawat hakbang paurong, it brings you farther from God. Ibig sabihin, kung napapalayo ka kay Lord, kanino ka napapalapit? Sabi mo, katabi mo, kunwari ka pa, ha? Hindi ka napapalapit sa Diyos, eh. Kayo iba, nako, nagka-leche na buwan, demonyo ng buwan, talagang close na kayo. Kasi bawat challenge, ayaw mo, humakbang ka man paatras, eh. Pasulong eh, papaurong eh. Dapat pasulong. Kasi kung paabante yan, it brings you closer to the Lord. Amen. Tama, kahit takot pa, nanginginig pa,
Pero sige lang, andun si Lord. Sabi ng Lord, come. Hindi naman sabi, go. Easy, come. Kaya kung humakbang ka pasulong, it brings you close. Kaya nga si Pedro, hindi naman, he was able to walk on water. Kaya lang, when he was distracted sa wind and wave, unti-unti siyang nalulunod tama ba? Kaya lang, ang kagandahan, dahil sumulong, umabanti si Pedro, malapit na sa kay Jesus. Kaya nung humingi siya ng tulong, natulong instantly. Jesus reached out His hand. Ibig sabihin, malapit na, abot kamay na siya Di ba? Kung pasulong yun, kung sa bangka, sa halip na paabante, doon sa kabila, humakbang. But Lord, pag sabi Lord, ang layo mo na. Siyempre, demonyo, doon sila rin, heto ka, akin ka ngayon. Napapalayo Naintindihan ba namin? Kaya anumang dagok, problema, hirap sa buhay, sumulong ka. Amen. Ilaban mo, paniniwala kayo. Di man natin maanina, di man natin makikita, pero alam natin may ginagawa si Lord sa hinaharap natin. Amen. Kaya kailangan hakbang lang. Kaya may purpose May purpose. Sabi niya, ito, why did you doubt? Verse 39, look at my hands, look at my feet. You can see that it's really me. Touch me and make sure that I am not a ghost. Parang nag-connect kanina, ghost na naman, yung multo na naman. Sabi niya, because ghosts don't have bodies as you see that I do. As He spoke, He showed them His hands and His feet. While habang nag-aaral ako niyan, grabe, di ba sabi ko kanina, banggit ko sa inyo kanina, kailangan natin salita ng Diyos. Word lang, hindi naman buong paragraph Word lang. Sometimes, bibigyan tayo ng word or words. Basta may mga words lang yan. Ito naman, binigyan ng Lord sa akin dito. Binigyan sa akin ng Lord dito. Yan lang Hands, feet, body. Yun lang mga words na yun. Hands. Pagka tayo takot at nagdududa, sabi ng Lord, look at my hands. Ibig sabihin, sabi niya, di mo ba nakikita? Ano ba yung mga ginagawa ko? Hindi pa ba sapat yung ginagawa ko? Makailang beses kitang niligtas. Hindi lang sa kasalanan, yung sa mga katangahan mo. Hindi lang tayo may kasalanan, meron din tayong katangahan. Amen? Ito naman, parang ngayon lang. Meron pa ang kabubuhan, di ba? Kagagahan, kagaguhan, lahat na lang. Pero kailangan natin ng kaligtasan bawat mayat maya, di ba? Sabi ng Lord, look at my hands. Kasi ano bang nasa kamay ni Jesus? Yung butas ng pako. Tama ba? Sabi niya, paghirap ko, tingnan mo naman. Sabi niya, ayaw mo pa maniwala sa akin? Ito, gusto mo? Look at my hands. Ayaw pa rin maniwala? Ito kaya, baka sakali. Ayaw pa rin? Sabi na, tingnan mo yung sakripisyo ko. Kaya ngayong umaga, I hope and I pray makikita natin yung sakripisyo ng Diyos. Inakay kanya, kinuha kanya sa kadiliman, hinugot sa dilim. Kung saan dilim ka, hinugot ng Lord. Kamay yun ng Lord Yung gumalaw, yung walang-wala ka na, yung gusto mo nang kitilin ng buhay mo, tinakbuhan mo na ang lahat, pero buhay ka pa rin. Dumaan na ang COVID, nanginginig, malapit ka na mangisip, pero buhay ka pa rin. Hindi ka na nagpa-check up dahil sigurado ka na positive. Pero buhay ka pa rin. Sabi ng Lord, look at my hands. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Sabunutan kita dyan Sabi ng Lord, look at my hands. When I was reading this, sabi ko, Lord, grabe, salamat Lord. Hindi sa mga ginagawa mo sa buhay ko. Kahit pa sa mga katangahan ko, kabubuhan ko, kastupido ko. Pero andun pa rin yung kamay mo. Amen. Sino rito thankful sa kamay ng Lord? Amen. Sa linggo ng pagkabuhay, sana makita natin yung kamay ng Lord. Amen. Si kamay ng Lord yung umakay. Ba't kayo nandito ngayon? Hindi dahil sa McDo. Hinamit niya ng Lord. Kamay ng Lord yun gumawa sa McDo. Kamay ng Lord ang kumonekta sa atin. Kamay ng Lord ang nagdala sa iyo rito. Amen.
kamay din naman ng Lord na nagdala sa amin rito eh. Ang layo kaya. Nag-aeroplano pa kami, naglakad ka lang. Di ba? Kamay ng Lord yun. Kaya when he said, look at, ba't ka natatakot? Sabi niya, why are you afraid? Why are you doubting? Ba't ang dami mong tanong? Sabi niya, tingnan mo yung kamay ko. Ang dami ko nang pinagagagawa para sa'yo. Di pa ba sapat ito? Para paniwalaan mo, para ibigay yung buhay mo sa akin. Tingnan mo yung sakit. Ako na nga pinako. Ako na minalang hiya eh. Ikaw dapat yun. Pero sabi niya, look at my hands. And sabi niya, look at my feet. Listen to this. Hands speak of God's assignment given to us. His task. Ito yung purpose eh. Kasi hindi lang yung sa ginagawa ng Lord. Sabi ng Lord, tingnan mo yung kamay ko. Tinapos ko na ang misyon ko. Ngayon, ikaw naman. Ikaw naman ang maging kamay ko sa mundong ibabaw na to. Sabi ng Lord eh. Ang tanong, handa ka bang mapako? Nag-nail polish ka lang. Yun lang gusto mo eh. Palit ako ng nails. Nails pa. Bawat linggo, every other week, nababago na. Sabi ng Lord, hindi ganyan, ganyan. Tingnan mo yung kamay ko. Kasi nga, mayroong assignment eh, may purpose. Ba't kami nandito? Marami namang mga tao nandito eh, may mga pastor naman dito, sila na lang. Kaso, sa akin pinakita ng Lord eh, look at my hands. Sabi ko, Lord, ang layo ng Luzon. Baka walang maniwala sa amin. Kaya lang, sabi ng Lord, look at my hands. Hindi naman ikaw kikilos eh. Kamay ko naman eh. Amen. Tama ba? Kamay ng Lord ang kikilos. Hindi naman tayo. Kailangan, kahit takot tayo, kailangan ito makbang. Pero makikita natin yung kamay ng Lord, ang pusang kumikilos in the most powerful way. Amen? Lakpakan natin si Lord. Hands speaks of God's assignment given to us. His task is finished for Him. Died on the cross in Calvary and rise again to take back what the devil has stolen. And now, entrusting them into our hands to do the works of God. Tinapos na ng Lord. Kaya sabi niya, diba, it is finished. Siya yun, tapos na siya. Now, it is us. Tayo naman ang magpatuloy. Tayo naman ang maging kamay ng Diyos dito sa mundo. Na mag-i-encourage, magsasakripisyo sa pamilya natin, sa mga anak natin, kahit sa mga kapitbahay natin, sa hindi natin kakilala. Naway maging kamay tayo that would simply tap their shoulder and encourage, bring encouragement. Kaya mo yan, huwag kang matakot. No, huwag kang bumitaw. Let's become a hand, a helping hand. Yan po yung purpose. No, hindi naman natin magagawa ang lahat, pero lahat tayo, meron tayong magagawa. Tama ba? Nakita nyo kanina pagdating natin? Now, this is what is it is all about. Lahat tayo, kahit ako, gumagawa. Kaya ang bilis eh. Nakita nyo, set up the transform agad ng McDo. Naging simbahan agad. Di ba? Ganun kabilis. Kasi lahat ng kamay, gumagalaw, gumagawa. Amen? Oy, may good news ako. Kulang pa ng mga kamay. Kailangan pa ng maraming kamay. Amen. Sabi mo katabi mo, may kamay ka ba? Alam mo, gamitin niya ng Lord. Oo. Gamitin. Yung pag-akay ng mga kapitbahay, ng mga kailangan, daming mga problema. Alam mo yung mga utak na, hindi, bakit, makakapera ba tayo dyan? Wala. Pero pag nandiyan ka, masusolve ba yung problema mo? Wala eh. Halika na nga, sumama ka na nga. Di ba? At least mo lang mahimas-masang ka. Dahil nga sa word ng Lord, malay mo, ay hindi ito at saka tinapay. Pero yung kapangyarihan ng Lord, gumagana. Amen. So may purpose, sabi niya, look at my feet. Ano naman nakita niyo sa paa? Puts pa. Hindi puts pa. May butas din sa paa ko. May marka. Hindi puts pa. No? Sabi na Lord, tingnan mo yung paa ko, look at my feet. Na ano ibig sabihin ng feet? Feet speaks of God's way that we ought to take and have our journey in accordance to His will. It will be His path that we should take in order for us to live victoriously, to advance His kingdom here on earth through spreading the gospel, good news, so that many people will be won back to God's feet. Sabi nung, tingnan mo,
Sabi niya, itong paa to, humayo ito at kung saan-saan pumunta. Sabi ng Lord, yung paa mo, mabaho na. Wala pang kwenta. Hindi, dapat ho, yung paa natin ipagamit. Hindi lang yung kamay, ipagamit natin yung paa. Kaya, tingnan mo, habang nandito tayo, alam mo ba in a week, may mga cell groups tayo. Pumunta tayo ng Laguna. Laguna, meron 2 cell groups doon. Pumunta ng Cavite. Sa Mandirignaza, sa Mandirignaza. Alam niyo ba, yung bahay niyo, pwede natin puntahan. Para anong gawin natin? Hindi lang maglakwatsa. Hindi lang magmarites tayo, kundi dalhin natin yung good news. Amen? Papasukin natin yung presensya ng Diyos. Amen. Kaya look at our feet. Gagamitin niya ng Lord. Kung available ka, it speaks of our advancement. Aabante tayo. Kakakbang na tayo eh. Sabi niya, pinako yung paa ko para yung paa mo makalakad kung saan-saan. Si Lord, problema yung paa natin. Mas mahina pa siguro, ipako na lang din. Lakwatsa lang eh. Saan ba umabot yung paa mo? Pagamit natin yung mga paa natin kay Lord. Amen? Amen. Yan yung purpose. At saka sabi niya rito, yung uli, sabi niya, body, touch me and make sure that I am not a ghost. Because the ghosts don't have bodies, as you see, I do. He has a body. Now, the body, it's where they pierce the side. Diba? Nung tinusok, sinaksak yung gilid ni Jesus. Yung tagiliran niya. And his heart was pierced. His body. Now, the body of Christ now is the church. Amen. Dapat kumonektar. Kaya sabi niya, touch me. Dapat yung church, it touch the lives of every person. Amen. Maramdaman nila si Jesus. Pag pumasok sa simbahan, ramdam nila si Jesus, hindi religion. Amen. Amen? Ramdam niyo ba si Jesus nung pumasok kayo? Amen. Hindi lang yung burger. Ang mararamdaman natin yung chicken. Pero, di bali, pagpasok natin, siguro yun ang utak natin sa una, pero pagdating natin, di bali na, wala. Basta merong Jesus. Amen. Amen? Pero masarap pa rin, meron. Dapat maramdaman. Dapat niya, to touch, to extend our hands, para hipuin ang bawat pusong nalalamig at nalalayo sa Diyos. Amen. Amen? That's what church is all about. And we are the church. Hindi naman yung building eh. Kaya nandito tayo sa McDo kasi hindi naman building yung church. Church is the body of Christ people. Sabi mo katabi mo, you are the church. You are the church. Touch His body to remind us that we are the body of Christ, His church, and we must be touching many lives and bringing many souls with the resurrection power working in us. His church must be alive, active, and advancing. Amen? Kasi buhay si Jesus eh. Ang hirap naman buhay si Jesus, pero yung church, patay. Bakit? Kasi sila lang din eh. Sila lang nag-aaway, nag-uutangan. Kismisan, patay. Dapat buhay. Ibig sabihin, ramdam yung galaw ng Diyos. Amen? Naramdaman niyo ba yung galaw ng Diyos ngayon? Amen. Kahit tingnan mo, hindi naman tayo perfecto. Parang kanina, ano ba yan? Wala man ng gitara, wala man ng tuplok-tuplok na lang tayo, di ba? Pero maramdaman mo naman yung presensya ng Lord. Amen. Nakita mo? It's all about the presence of God eh. Dapat maramdaman. Yun ang pinaka-desire natin. Bawat isang kaluluwa, isang tao na pumasok rito, mararamdaman. Hindi McDo. No, hindi si Ronald McDonald. No, kundi maramdaman nila si Hesus Kristo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Romans chapter 6, verse 9-11. Ayan, no? 9-11. Emergency yan. Christ was raised from the dead, and we know that we cannot die again. Death has no power over Him now. Yes, when Christ died, He died to defeat, power of sin. One time, enough for all time. He has now
He now has a new life, and his new life is with God. In the same way, you should see yourselves as being dead to the power of sin and alive for God through Christ. Yan ang purpose. Dahil nga si Jesus namatay sa kasalanan, sa ating kasalanan, at muling nabuhay sa pagkabanal, may purpose yun para gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen ba? Yun ang purpose natin. Kaya tayo din, sabi, in the same way, ganun din tayo dapat. Yung buhay natin, patay sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at buhay sa Diyos. Amen? Kaya sabi nyo ba, ba't ang ingay-ingay nyo pag nag-preach kayo? Buhay eh! Amen? Hindi naman kasi ang patay. Buhay eh! Kaya nag-agree, amen, buhay. Sino mga kapatid mo, buhay pa ba yan? Hindi nag-aamin eh. So, patay sa paggawa ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, pero buhay tayo sa paggawa ng kabanalan para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Sino rito handang magpagamit sa kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Palakpakan natin sila ng malakas. Lastly, ayan, tapos na. Lastly na. No? Lastly, there is, ano yung una? There is power. Pangalawa? Pangatlo, there is promise. Sino rito gusto ng promise ng Lord? Amen. Ang promise ng Lord, sabi niya, Romans 10, 9 to 10. Sabi rito, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ibig sabihin, sa verse na yan, because of His resurrection power, lahat ng magsasabi sa kanyang bibig na si Jesus ay Diyos. Sabi niya, at hindi lang, at sabi sa kanyang puso, naniniwala that God raised Him from the dead, you will be saved. Maliligtas. Ibig sabihin, yung promise at sa resurrection of Jesus Christ, the promise is salvation. Maliligtas. Sino rito gusto nyo buong pamilya nyo maliligtas? Amen! Gusto natin yun. Kaya lang, paano sila maliligtas kung walang mauuna na magbabanggit, magsabi sa kanila? Amen. Tama ba? Kaya pala, ikaw yung nauna rito. Kasi yan ang purpose mo eh. Ang magsabi sa kanila. Bakit? Di ko naman sila kakilala. Malamang, posible, hindi ko sila makita for the rest of my life. Pero ikaw, syempre, pamilya mo yan. Kaya ikaw ang nandito ngayon dahil ikaw ang unang gagamitin ng Panginoon para sa pamilya mo. Amen. Kasi kahit pa man may mga away-away sa pamilya natin, ayaw din naman natin na mapasama sila. Tama ba? Amen. Kasi kung mapasama sila, mapasali din tayo. No? Real talk. Pero pag gusto natin, hindi sila mapasama. Kaya gusto natin, mapasama sila. Amen. Amen. Anong gusto mo? Mapasama sila o mapasama sila? Mapasama. Diba? Sabi ko mapasama, no? Sama natin sila. Eh sabi dito, verse 10. For it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith. Ano raw? Kaya hindi, yung iba kasi ay hindi ba, Pastor, nakakanya naman kasi magsabi mo sa iba, di ba pwede na, alam naman ng Lord yung sa loobin ko, yung nasa puso ko eh. Pero alam mo sabi ng Biblia, openly declare your faith. Saan daw? In your heart. Kung totoo na nasa puso mo yan, lalabas yan sa bibig mo. Tama, di ba? As a man, think in his heart, out of the abundance of your heart, mouth speaks. Kaya yung mga, yung mga bata, minsan na, di ba, nag-i-sleep talk. Ano bang tawag sa Tagalog niya? Nagsasalita, tulog na nagsasalita, Di ba? Habang tulog, nagsasalita. Kasi, yun ang yun ang ginawa mo buong araw napuno yung puso mo. Kahit wala kang balak sabihin, maya-maya sabi, ano ba? Sabi ng mama ko, malandi na yung anak ko.
Mamaya di ba sabi nila, ano po sabi mo habang tulog? Para malaman mo. Ano ba? Bakit? Ano ba pangalan mo? Ano pa ba? Uy, ito talaga, Lourdes ha? Oh, Lourdes yung pangalan. Nauhuli. Bakit? Kasi punong-puno yung puso. Tama ba? Lumalabas talaga sa bibig. Kasi kung totoo, punong-puno yung puso mo kay Lord, lalabas si Lord sa bibig mo. Amen. Sino ba lumalabas sa bibig mo? Yan lang, ano? Yan lang. Demonyo kayo. Ay, lumabas mga demonyo. Dami ka demonyo man. Pero hindi, love na love ko si Lord sa puso ko. Talaga? Sino madalas lumalabas? Kasi pagka punong-puno talaga, kung saan lumalabas sa bibig yan Tama, kaya nga nahuhuli Kasi punong-puno yung puso. Pati nga yung mga pipi. Yung mga pipi, hindi nakapagsalita yan. Pero, nakakapagsabi. Kasi, talo pa nila yung mga yung mga hindi makapagsabi, talo. Torpe. Yung mga torpe. Kasi yung mga pipi, gagano'n. Nakapagsabi, di ba? Kaya naging sila. Kahit nakapagsasalita ka, kahit pa mangingisay-ngisay ka, dumaan siya, wala pa rin mangyari sa inyo. Kasi hindi ka nakapagsabi. Sabi mo katabi mo, sabihin mo na. Magsabi ka na, sabihin mo, mahal mo si Lord, mahal siya ng Lord. Amen ba? Kailangan talaga you will be saved. So yung unang promise na meron yung muling pagkabuhay ni Jesus, mayroong kaligtasan, salvation. Amen? Sa lahat ng mga maniniwala. Amen? Palakpakan natin si Lord. Last verse. Next. 1 Peter chapter 3 verse 5 to 3 to 5. Message translation. Sabi nito, what a God we have, and how fortunate we are to have Him. This Father of our Master Jesus, because Jesus was raised from the dead, we've been given a, ano raw? Nakita mo? So kanina, salvation, yung promise. Sa 1 Peter naman, chapter 3, ang sabi ng chapter 1, verse 3 to 5, sabi dito, yung promise is a brand new life. Kasi nga, pag naligtas tayo, yung buhay natin, magbabago. Sino rito gusto ng brand new life? Amen. Wala man tayong brand new house, brand new car, at least meron tayong brand new life. Amen. Nababago yung buhay And sabi rito, and have everything to live for, including a future in Him. Ito pa, malupit. May kaligtasan ka na, may bagong buhay ka pa, aba, meron ka bang eternal life. Hindi lang brand new life rito. Bakit nagkaroon ng brand new? Kasi lahat ng record ng kasalanan mo, pinagtawan na ng Lord, pinardon na ng Panginoon. Kaya bago na clean slate ka na. Amen? And hindi lang yun, meron pang heavenly reward. Sabi mo katabi, may future ka sa langit. Ibig sabihin, yung future mo sa langit. Hindi ka bagay sa impyerno. Sabi mo katabi, mas bagay ka sa langit. Mas bagay ka sa langit. And the future starts kailan? No! Grabe. Ngayon pala, God is keeping careful watch over us. And the future, the day is coming when you'll see, and you'll have it all. Life, health, and good. Grabe. Nakita niyo yung pangako ng Lord? Ang dami. Dami. Sabi ng Lord, because Jesus was raised from the dead, lahat ng buhay natin magbabago. And ang lahat, everything, we live for, have everything. Magkakaroon tayo, anumang pangangailangan natin, tutugunan ng Panginoon para tayo mamuhay. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen, pinantin na po ba? And including a future in heaven, eternal life, na magsisimula, hindi kung mamatay ka. Tama?
Magsisimula sa brand new life mo kung tinanggap mo si Jesus ngayon na. Grabe, ngayon na magsisimula. And sabi rito, and He's keeping careful watch over us. Our future, iniingatan ka. Grabe, iingatan ka ng Lord. Aakayin ka ng Lord, puprotektahan ka niya. Yan ang pangako ng Diyos sa'yo. Sabi niya, a life healed. Grabe. Lahat ng mga sakit, diseases, at saka yung mga hurts. Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala na gagamutin nila. Hindi ka lang gagaling, you will be made whole again. Kasi wasak na eh. Durog na eh. Pero pagbigay ng Lord ng bagong buhay, gagamutin ka ng Lord, and He will make you whole. From broken pieces, you will become His masterpiece. Amen. Sino rito gusto ng bagong buhay? Amen. Lago tayo tumayo. Let me leave